Huwag kang mag-alala. Ito ang personal na kayamanan ni Tai Kui. Isa itong sandata na may bahid ng dugo. Tiyak na walang problema dito. Sa mga kinatatayuan, si Yushu ay nakaupo sa gitna ng karamihan at naisip sa sarili, ang nagbabalik na espada ay mabangis. Sa kondisyong pangkalusugan ni Lian, hindi na siya makakatagal. Ngunit ang taong iyon ay hindi isang idiot na naghahanap ng kamatayan. Nagkamali ba ako? Sa sandaling ito, umakyat din si Jiang Mingyuan sa entablado, pinunit ang kanyang balabal at may hawak na palakol na 70 cm ang haba na mukha ng orchideas, kumikinang ang talam at 40 pulgada ang lapad, na may takip na bakal sa magkabilang dulo at matulis na bibig na parang sa ibon, tuka, bahagyang hubog. Dahil sa pulang anino, nakita niya na ang antas ng sinaunang martial arts ni Lian ay umabot na sa 80,112 higit pa kaysa sa kanya at alam niyang kailangan niyang gawin ang lahat para magkaroon ng pagkakataong manalo. Nagbaw ang dalawang side sa isa't isa at nagpakilala. Zhang Mingyuan kay Zisek Lian Hajian. Hinawakan ni Zhang Mingyuan ang palakol sa isang kamay, bahagyang nakayuko ang kanyang mga binti, ang kanyang kanang paa ay gumuhit ng bilog sa lupa, ang kanyang hita ay nagpapalakas ng lakas na tumalbog, ang kanyang mga mata ay nanlalamig. Ang palakol na mukha ng orchid ay lumipad ng diretso sa mukha ni Lian. Ibinaba ni Lian ang kanyang kaliwang kamay. Ang kanyang mga daliri ay yumuko at hinampas ang katawan ng palakol ng sobrang lakas na naging dahilan upang manginig ang kamay ni Zhang Mingyuan. Napaatras ang pag-atake, at sinamantala ni Lian ang pagkakataong mahigpit na hawakan ang espada sa kanyang kanang kamay at nilaslas paitaas, itinutok ang kaliwang braso ni Zhang Mingyuan. Malamig na kumikinang ang talam. Kung magtagumpay ang hakbang na ito, ang braso ni Zhang Mingyuan ay maparalisa o mapuputol pa nga. Nang makita ang panganib, pinahit ni Zhang Mingyuan ang kanyang palso, hinawakan ng mahigpit ang palakol sa mukha ng orchid, at inikat ito, dumiretso sa templo ni Lian. Nagmamadaling umiwas si Lian, ngunit malalim pa rin ang hiwa ng kanyang mukha. Nabigla siya. Hindi niya talaga kayang maliitin ang sino mang kalaban. Bahagyang yumoko ang kanyang kaliwang kamay, nagsasara ang kanyang mga daliri upang bumuo ng tuka ng ibon, at itinuro niya ng diretso ang acupoint sa palso ni Zhang Mingyuan. Nasa sakit si Zhang Mingyuan, at ang palakol na mukha ng orchid ay dumulas sa kanyang kamay. Sinamantala ni Lian ang pagkakataon at itinutok ang kanyang espada sa mukha ni Zhang Mingyuan. Halos katutubo, umasa si Zhang Mingyuan sa lakas ng kanyang baywang upang mabilis na umatras mula sa swordsmanship ng pamilya Lian Hajian Li. Mahigpit na hinawakan ni Lian ang espada sa kanyang kanang kamay at ang asol na apoy na kamay sa kanyang kaliwang kamay. Sa wakas, nakahinga siya ng maluwag. Samantala, kahit na iniwasan ni Zhang Mingyuan ang nakamamatay na suntok ni Lian, ang kanyang kaliwang braso ay naputol pa rin ng malalim ng espada, at ang dugo ay tumutulo sa lupa. Sa isang napakabilis na pag-ikot ng labanan, nasugatan ang kaliwang braso ni Zhang Mingyuan. Nawala ang kanyang armas sa VIP room. Sa stand, pinagmamasdan ni He Changhong si Jiang Mingyuan na unti-unting nanghihina, ang kanyang mukha ay malungkot. Para sa kanya, walang halaga ang buhay ni Zhang Mingyuan. Ngunit ang pagkawala ng kanyang mukha sa harap ni Judy ay isang bagay na hindi niya kinaya. Samantala, nakangiti pa rin si Judy, hindi na tulad ng dati na nag-aalala. Sa entablado, inihagis ni Lian ang palakol na mukha ng orchid, yumoko, at umabant, ang kamay na may hawak ng matalim na espada na nakatutok sa mga binti ni Zhang Mingyuan. Mabilis na tumalon si Zhang Mingyuan upang maiwasan ang pag-atake ni Lian. Sa himpapawid, sinipa ng
Kanyang kaliwang paa ang kamay ni Lian na may hawak na espada, at ang kanyang kanang paa ay sumipa sa mukha ni Lian. Inalalayan ang kanyang sarili gamit ang kanyang kanang kamay, pinilipat ni Li Diem ang kanyang baywang, binabaybay ang isang pabilog na arko habang siya ay naglaslas pataas gamit ang kanyang espada. Nang makita ang mapanganib na sitwasyon, kung hindi siya umiwas, tiyak na mahahati siya sa dalawa. Walang pagpipilian si Trong Min Vin kundi ay twist ang kanyang katawan sa himpapawid, bumagsak sa lupa bago makahinga si Trong Min Vin. Ang mabangis na espada ay dumiretso pababa. Hindi nakaiwas, huminga ng mahabang hininga ang kanang braso niya. Ngunit nang tumama ang espada sa braso ni Trong Min Vin, sa halip na umatras, sinamantala niya ang pagkakataon habang bumababa ang espada para salakayin si Li Diem. Nang makita ito, nagmamadaling inipon ni Li Diem ang kanyang lakas. Ang nahuhulog na espada, tulad ng isang pababang sungay, ay dumiretso sa ugat ng Trong Min. Nakita si Trong Min Vin na lumundag sa magkabilang paa, diretsyong sumipa sa talam, ang puwersa na naging sanhi ng pagkahulog ng espada, na humahampas ng malakas sa sahig ng arena. Sa sandaling ito, isang sinaunang, mabangis na hayop ang lumitaw sa loob. Ang labanan ay umabot na sa mga tiyak na sandali nito. Sakay sa momentum ng kanyang paglukso, bumangga ang takong ni Trong Min Vin sa dibdib ni Li Diem. Umiikot sa himpapawid, ang kanyang sipa ay tumama sa panga ni Li Diem, na naglabas ng dugo mula sa sulok ng kanyang bibig. Gaya ng inihayag, kaharap mo ang kapangyarihan ng dalawang celestial beast. Nakakuha ka ng ilang impormasyon. Gusto mo bang gumastos ng isang flame point para tingnan ito? Pumayag si Lian na makipagpalitan ng puntos. Ipinakita ng sistema na ang katayuan ni Zhang Mingyuan ay nagbago sa kasanayan sa espiritu ng galit. Isang bagong kasanayan ang naidagdag. Ang espiritu ng galit ay minana mula sa dalawang maningning na hayop. Bawat galaw ay magdadala ng kapangyarihan ng dalawang maliwanag na hayop. Ang bawat pag-atake ay nasusunog, at ang kaluluwa ng kalaban ay maaaring ikabit sa anumang sandata. Ang pagiging epektibo sa mahabang hanay ay 30% lamang nito. Sa malapitan, matinding sakit, ibinagsak ni Lian ang kanyang espada. Nahulog ang espada sa lupa. Sa sandaling lumapag si Zhang Mingyuan, ang kanyang sakong ay nabasag, ang dugo ay bumulwak. Isang malakas na sipa ang tumama sa balikat ni Lian. Ang kanyang kanang braso ay nasa matinding sakit, at alam ni Lian na ang kanyang kanang braso ay walang silbi. Siya mismo ay natamba na lumipad at tumama sa gilid ng fighting arena ng malakas. Nabaliktad ang sitwasyon. Sa isang iglap, ang kanang paa ni Zhang Mingyuan ay nabalot ng kapangyarihan ng dalawang maliwanag na hayop, na nagbuga ng mahinang pulang ilaw. Pagkatapos ay sinipa niya ang espada, hinawakan ito ng kanyang kamay, at diretsyong sinaksak kay Lian. Napakalamig ng mga mata ni Lian habang nakatingin kay Zhang Mingyuan. Kahit gaano kabanggas ang kapangyarihan ng K2 Bright Beast, gagana lang ito kung tumama ito. Bilang tugon sa pag-atake ni Zhang Mingyuan, lumingon si Lian sa kanan. Pinay-hit niya ang kanyang baywang at bahagyang dumausdad sa daanan ng pag-atake ni Zhang Mingyuan. Sa isang kisap mata, nasa harap na siya ni Zhang Mingyuan at humakbang pasulong gamit ang kanang paa, tumalikod at nagbato ng kaliwang suntok. Bagwa palm, 24 na paggalaw. Tinamaan ng kamao si Zhang Mingyuan ng malakas sa dibdib. Alam ni Zhang Mingyuan na may mali. Napagtanto niyang hindi talaga siya magaling sa espada. Sinamantala ang momentum ni Lian, sinubukan niyang sipin pabalik si Lian nang hindi inaasahan. Sa sandaling itinaas niya ang kanyang paa,
Sinipa siya ni Lian ng diretso sa balakang gamit ang kanyang kanang paa. Ito pala ang tripping foot ng pagkakabuhol. Retreat. Kasabay nito, naghagis ng suntok si Lian at, sinamantala ang pagbukas, sinuntok si Zhang Mingyuan ng malakas sa dibdib. Si Zhang Mingyuan ay nagluwa ng isang subo ng dugo. Pagkatapos ay yumoko si Lian, hinawakan ang balikat ni Zhang Mingyuan, at itinulak siya sa lupa. Mabilis na inagaw ng kanyang kaliwang kamay ang espada mula sa kamay ni Zhang Mingyuan. Ang matalim na talam ay dumikit sa leeg ni Zhang Mingyuan. Tapos na ang laban. Ang mga nakatayo ay sumabog sa tagay na yumanig sa buong arena. Bagaman ito ay panandalian, ang panganib at kaguluhan ng labanang ito ay higit na nahihigitan ng iba. Biglang hinayla ni Lian ang espada mula sa leeg ni Zhang Mingyuan. Ang kanyang malamig na mga mata ay tumitig kay Zhang Mingyuan at nagtanong, sino ang binuhusan ka ni Zhang sa sandaling ito? Walang buhay ang mga mata ni Zhang Mingyuan, at walang malay siyang sumagot, siya ay aking kapatid. Natahimik sandali si Lian. Hinawakan niya si Zhang Mingyuan sa kwelyo at sinabi sa isang nagbabantang boses, dinurog mo ang kanang braso ko, at mag-iiwan ito ng pangmatagalang peklat. Dapat kitang patayin para ipaghiganti ang sarili ko. Pagkatapos ay itinapon ni Lian si Zhang Mingyuan palabas ng arena. Malakas na bumagsak si Zhang Mingyuan sa lupa at bumangon. Tinanong niya nang hindi sinasadya, paano mo mapapaatres ang natisod na paa ng gusot? Nang marinig ang tanong ni Zhang Mingyuan, nagngangalit si Lian at sumagot, bumalik ka at tanungin mo ang iyong kapatid na babae. Sa silid, nakahinga ng maluwag si Hongwei, at sa wakas ay hamupa ang tensyon sa kanyang puso. Habang matagumpay na nakangiti si Judy, basang-basa ang buong katawan niya sa pawis, sinabi niya kay Hongwei, lumabas ka at tandaan mong isara ang pinto kapag umalis ka. Sa banyo, tiniis ni Lian ang sakit at itinulak ang kanyang dislokasyon.